2 linggo na nga lang mga brad ay Gilas Games na naman sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan makakalaban ng Gilas ang malalakas na koponan ng New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Alam naman natin mga brad na talagang mahihirapan ang Gilas sa mga team na to, kung saan nga isang beses lang nanalo ang Gilas sa New Zealand at sa Australia ay hindi pa nga nanalo ang Gilas. Sa Final 12 roster nilabas ng Gilas for this window, siguradong inalal din yan ng coaching staff at may matinding game plan para talunin ang dalawang bigating Oceanian team ng mga ito. Kayanin kaya ng Gilas? Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and comment on our video and hit the notification bell button to be updated on our videos. Nauna nang naglabas ng balita na hindi makakalaro si Kai Sotto this window dahil inaasahang lalaro ito sa paparating na NBA Summer League. Kaya malaking dagok yan sa Gilas na simula nang di naglaro si Kai ay sunod-sunod ng natalong inabot ng Gilas. At isa pang ang dagok uli sa koponan ay ang di paglalaro ni QMB dahil sa tinamo nitong injury sa paglaro sa Japan B-League. Kaya kulang uli talaga ngayon sa big man ang Gilas na huling sasandal kay Junmar Fajardo at kay AJ Edu. At as reinforcement ay napaagang nakapasok sa lineup si highly athletic at hardworking big man na si Motor Mike Phillips, na bagay naman talagang laruan sa fast-paced FIBA games. Kung titingnan ang height ng Gilas kumpara sa makakalaban nitong New Zealand at Australia ay hindi naman malayo. Ang Gilas ay may average height na 6'6" na si Arya Abarrientos ang smallest with 5'11", habang tallest si Junmar at Edu at 6'10". Ang New Zealand naman ay may average height na 6'5" with the smallest yung point guard na si Shea Lee at 6' at tallest yung center na si Timmins at 6'11". Sa Australia naman may average height na 6'5" din, kaya nakakasabay din talaga ang Gilas sa height na sa ngayon hindi na tulad ng dati. Hindi na talaga natin pwede sabihin na maliit kasi Filipino players kaya hindi makapalag sa malalakas na teams. Hindi din talaga sa big man ang problema mga brad, dahil wala si Kai Sotto tapos wala pa si QMB ay wala na. Kasi may decent big man naman with AJ Edu at Mike Phillips siguro. Si Junmar kasi baka gatasan ng New Zealand at Australia sa pick and roll with this drop defense. Kaya may tools na tayo in terms of players Sistema at laro na lang talaga ang problema. So sang aspeto ba dapat talaga makasabay ang Gilas sa bigating team gaya ng New Zealand at Australia? Una, sa international games, sa shooting syempre mga brad. Tung New Zealand at Australia, tirador yan sa tres. Kahit sino sa kanila, maiwan mo lang, sandali lang yan at makakita ng maayos sa ring sa pagtira, sure ball yan mga brad. Maalala nyo yung kung paano sinunog ng Boomers yung Gilas sa second window sa tres? At dahil nga doon, natambakan na ang Gilas. Gain din ng tallbacks na kung saan maalala nyo na yung kaisa-isang panalo ng Gilas sa New Zealand before na naglaro si Kai, halos hindi nagmintis sa laro lalo na si Webster. Kaya ito ang una talagang dapat pagtuunan ng pansin ng Gilas Namulat sa pula, iniiyak na talaga ng mga fans ang poor shooting ng koponan sa FIBA games with 25% shooting nga lang ngayon from deep. Napakababa niyan. Kaya yan marahil mga brad ang day lang kaya pinasok ni Coach Tim this window si Arya Abarrientos na inaasahang mas mabibigyan ngayon ng minuto dahil sa ganda ng pinakita nito sa katatapos lang na komperensya ng PBA, kung saan grabe shooting ito from 3 mga brad, 43.7% from deep. Kaya napakalaki may tutulong ito ni Arya sa Gilas na iaangat ang laro ng Gilas pagdating sa shooting sa tres. Magkakumpiyansa lang talaga to Sabi nga ni Coach Chot, dito nahirapan sila sa Inebre na malibre lang ng onti si RJ sa tres. Sigurado pasok Nakikita ko mga brad dito kay RJ magiging pwedeng maging Jimmy Alapagto ngayon ng Gilas Siya lang din kasi ngayon yung pure point guard sa Gilas at may matinding 3-point shooting. Hindi tulad ni Scottie at Newsam na hindi ganun ka-reliable sa 3 ay pinilit lang talaga maging point guard Sana talaga mababad ko ni Coach Tim sa laro. Kumbaga, unleash RJ sa Gilas. Gain din ang mga new additions na sina Justin Baltasar at Troy Rosario. Kaya yung kinuha bukod sa tuad ceiling dahil wala si kahit QMB ay dahil sa shooting din nila na umaabot sa 3-point range. Pangalawa, sa other end naman ng floor, syempre ang dapat tutukan ng team ay yung 3-point shooting ng New Zealand at Australia. Kailangan magkaroon ng magandang defensive schemes Coach Team kung paano mapipigil ang 3-point shooting ng mga Oceanian teams sa kanilang mga birador sa tres. Kaya siguro naman pinasok sa lineup si Newsam dahil sa depensa nito na inaasang babantay din so may-score ang matindi sa kabilang team. Dapat ma-improve din ni RJ yung kanyang depensa kasi kung mabababad siya sa laro, kailangan niyang dumipensya na maayos kung di susunugin talaga ang Gilas ng Australia at New Zealand sa tres. Pangalawa, sa depensa, gaya ng nabanggit din natin kanina, kailangan talaga maaral ng coaching staff yung depensa sa pick and roll. Kasi dito talaga most of plays ngayon ng New Zealand. Gagatasan talaga nila sa pick and roll yung drop defense si Junmar
Kaya siguro pag nakailang beses nang naging successful yung pick and roll plays nila with Junmar, ilabas na muna. Mas ibabad si AJ Edu at Mike Phillips, pati si Balti sa laro na mas mabibilis at makakadepensa sa pick and roll. Actually, for me mga brad, yung tatlo lang yan ang crucial sa kampanya ng Gilas eh. Una, kailangan talaga sign ng 3-point shooting ng Gilas. Kailangan pumutok sa tres sila RJ, Justin Brownlee at maging si Dwight Ramos na puro blanks ang tinira nung nakaraang windows sa tres. Tapos, sa second unit, kailangan pumutok sa tres sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo at gayon din si Justin Baltasar na sana mabigyan ng mas mahabang minuto. May laro kasi rin yung mga yan eh, kailangan lang na kumpiyansa. At pangalawa, yung depensa ng Gilas sa 3-point shooting at sa pick and roll. For me mga brad, may laban naman eh kung magandang ipakita ng Gilas sa mga nabanggit nating aspeto ng laro ng mga ito. May pag-asa. Ayun mga brad, malay natin makapanggulat ang Gilas. Kayo mga brad, ano sa tingin nyo ang dapat pagtuunan ng pansin ng Gilas para manalo sa New Zealand at Australia? I-komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless. And see you on our next video.